'Cause my life's now or never, and I ain't gotta live forever. Kumidlat man ang malakas, hindi tatamaan ang Pilipinas. Sa lahat na nag-perform ngayon, sa'yo lang ako tumawa ng ganito. Dahil sa lupit ng mga talentado, dadaigin ang kahit ng bagyo at hindi ng tama nito. Ikaw! May liwanag ang buhay. Signal number 1, ang patutsadahan. Kuya, may tatanong lang ako, mahilig ka bang kumain ng gulay? Ikaw ba yung sa Plants vs. Zombie? Mga walang humpay na tawanan. Umakyat sa bungo, nakita niya, tumirik ang mata. Signal number 2, ang katawan. Girl, I wanna tell you, I wanna see you tonight. May double dare pa yan. Ate April, pwede ba tayong mag-showdown? Showdown! Ako doon! Parang pag sumasayaw ka, parang hindi ka bata. Siguro kunano ka lang. Signal number 3, ang makabasag pinggan sa biritan. When all of my dreams Ikaw ay aking lilisanin. I'm sure sila'y kabibiliban. follow the dream, the courage from within. Nararamdaman ko parang pinanganak ka para makilala namin lahat. Pag pinagsama-sama mo itong tatlo, naku, higit pa sa signal number 4, ang aabutin mo. Hindi mo ba nakikita ang Maynila? Naku, makikita mo, nararamdaman ko. Nakaka-inlove ka. Lalaking-lalaki yung boses Ay, mo. ito, kumanta ka na ng kumanta, may mararating ka. Ang ganda ng boses mo. Kung ako lang tatanungin, pwede ko bang hingin? Piling ko, kukunin ka ng talentadong Pinoy. Ayun na, lahat dito, dumadagundong sa galing. Kahit ano ang iyong porte, di imposibleng ikaw na ang susunod na madiskubre dito sa Talentadong Pinoy. Kakaiba at kakabilib ang aabangan natin ngayong gabi. Ang galing-galing mo. Ang talent show na itinuturing, hindi lang pang showcase ng galing. Ginawa ko lang to kasi hindi ko kaya bumili ng trumpet. Dahil ang hiling ng kanilang puso, Anong inspirasyon mo at ginawa mo yan? Pangarap ko kung magkaroon kami ng kuryente sa bahay namin. At TV, nagla ko ng TV. Anong problema ng bata? May diferensya sa... Pwede ba natin siyang patingin sa doktor para matulungan natin yung bata, ha? At gusto mo ng TV? higit pa sa pagsikat ang gusto. Higit pa yon sa kahit na anumang talento na pwedeng ibigay sa kahit sino mang tao. Kaninong hiling ang diringgin sa two-time defending champ na si Sor o isa sa mga munting bituin natin? Ito na ang highlight ng kanilang paglalakbay dahil simula na ang paboritong talent show ng bayan, Talentadong Pinoy! Magandang gabi sa lahat na nandito sa Skydome at sa kanilang mga bahay. Magandang gabi po sa inyo. Oras na naman upang bigyan namin kayo ng isang hindi malilimutang gabi ng kasiyahan at labanan dito sa inyong paboritong talent show ng bayan. At ito na, para umpisahan ang saya, Skydome, sino may gusto ng 10,000 piso? Well, good luck mga kapatid. Pagigihan nyo lang ang inyong reaction at check. Isa sa inyong mananalo ng Reaction of the Day contest natin. Good luck!
At this point, let's say hello to our talent scouts for this evening. Starting off with a popular DJ and host, Mr. Food. And we also have with us the bright and the bubbly Tuesday Vargas. And beside her, Skydome, how about a big welcome for the one, the only concert queen, Pops Fernandez. Last but definitely not the least, we have our favorite writer and director, Direct Joey Reyes. Good evening, Talent Scouts. At kung nandyan ang ating Talent Scouts, ay nakapwesto na rin sa kanilang likod ang ating jury. Magandang gabi sa inyo, jury. Let's get this show on the road. Ang ating unang grupong taga Cebu ay may balak na ituloy ang plano ng kanilang mga mentor. Sino kaya ang mga mentor nila at ano ang mga plano ng mga ito? Alamin natin mula sa kanila. Nagsimula yung grupo namin dun sa iisang simbahan lang. Dun sa simbahan, nandun kasi yung mentor namin. Sila kasi yung unang grupo na nasalihan ko at yung ibang kagrupo ko. Hindi sila nagpatuloy sa kanilang goals. Kami, nagdesisyon na magbuo ulit ng grupo para makamit yung goal. Ang plano kasi nila sana ay makapunta ng iba't ibang lugar, tapos makakompete ng malalaking events, ng dance contest. Yun ang pinagsisikapan namin na makamit. Showing off their expertise in different styles of dance, please welcome the Neophytes. Special technique of shadow boxing. Choose your destiny. Get over here. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. 1, 2, meet me outside. Dirty bit. Fatality. The Neophytes, giving us a sample of the smorgasbord of dance. Neophytes, pwesto tayo dito. Dance Scouts, what do you say? Ang effort sa inyong props, carry, bongga yan. Ang hindi ko lang masyadong nagustuhan yung choreography. Parang marunong kayo sumayaw, merong production charva. Pero sana nag-concentrate na lang kayo sa isang klase ng sayaw na talagang tinamblingan nyo at ginalingan ninyo. Pero nandun merong angas, may date. World's #1 anti-dandruff shampoo. Tide Doble. 850 lang. And smart. Let's make life extraordinary. We're back on your favorite Saturday night habit, ang talentadong Pinoy. Kapag walang kita sa pagtinda ang ating susunod na talentadong taga Katbalogan, Samar, ay napapaisip siya ng bagay na pwedeng pag-ukulan ng panahon. Ito po ang resulta sa pag-iisip na yon. Galing po ako ng Samar kasi nagpunta ako dito upang maghanap ng trabaho. Ngayon po ay nakahanap po ako ng trabaho, tapos nagtinda na lang po ako ng gulay. May mga araw po na hindi maganda pagtitinda, minsan nalulugi. Kaya
minsan tulala ako eh. Sa sobrang pag-iisip ko, napag-isipan kong gumawa ng instrumento, nga pwede pala siya. Mula noon, sumasali na rin po ako sa mga pakuntis ng piyesta. Pag walang piyesta, nananapat ako sa mga bahay-bahay. Showing that his talent is not just a pipe dream, here's Lito Igdalino, or simply Lino. Lito Igdalino. Kuya Lito, ito po ang inyong mikropono. Dito tayo, kuya. Bago natin kausapin ating talent scouts, gusto ko malaman ano ba yung mga ginamit mong sa pagbuo nitong instrumento mo. Kasi dito nakikita ko, yan, tayo Kuya Lito, may speaker eh. May speaker dito. Tapos, ano pa yung ibang mga gamit? Ano lang to, alulod sa pag... Sa mga, ito, parang sa banyo, no? Opo. Sa sink ba? Sa ilalim ng sink. Etong kulay asul. Ano to, kuya? Ano lang, bukasan siya. Bukasan? Oo. Okay, may mga may hinges. May ampli rin. Okay. So, it's a homemade instrument. Gaano po katagal bago nyo nabuo ito? 2 linggo lang. 2 linggo. Talent Scouts, what do you say? Kuya, tubero po ba kayo? Talent lang po. Talent lang? Opo. Bakit po mga tubo yung napagtripan ninyo? Ginawa ko lang to kasi hindi ko kaya bumili ng trumpet. Wow, in fair. Alam niyo po, bilib na bilib ako sa mga tao na marunong mag-recycle ng ganyan. Kasi ako, pasyunga-syunga ako sa recycling. Pero natutuwa ako kapag may mga ganyang klase ng tao. So, ibig sabihin, meron pa po kayong mga nagawang iba pa na instrumento? Mayroon. Bali 2 na to. Yung isa nasa internet po. Nasa internet? Opo. Wow, Bakit po nasa internet, Kuya Lito? Ilinagay po ako ng mga humahanga sa akin. Kasi Kuya! Hindi ako magugulat kung imbitahan na rin kayo ni Oprah at ni Ellen DeGeneres. okay lang po. Okay lang. Oo nga naman, oo. Una-una, congratulations dahil nakakita kami ng ganyang klase ng talento dito sa Talentadong Pinoy. Pagbutihan niyo pa po, malay natin, makagawa kayo ng isang kotseng tumutunog, hindi ko alam. Isa lang ang request ko. Palinis lamang po yung tubo kasi baka tawagin po kayong hari ng puso negro. Diyos! I super love it! Si Mang Lito ang tinatawag nating talagang talentadong Pinoy. Dahil, di ba, hindi siya nawawala ng pag-asa, hindi man siya makatrabaho, nakakahanap pa rin siya ng paraan para ma-express niya yung kanyang talent at para makapaghanap buhay rin siya, di ba? Talaga namang hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Alam niyo, Mang Lito, sobrang aliw ako dun sa iyong invention. Pero Mang Lito, malay niyo nga po, one day, mapanood po namin kayo nga sa Oprah or magka-concert po kayo sa Madison Square Garden. Dala-dala niyo po ang inyong tubo. At yung cartoon niyo po, di ba? Palakpakan naman po natin si Mang Lito. Hey, hey! Thank you very much, Pops. Before we head on to Direct Joey, pakita natin, Kuya Lito, meron pang ano yan di ba? May control pa yan ng volume, yung paglakas at paghina. Ito, it's a real working electronic instrument. Hello.
Ala, may mic pa sa loob. So it's a working instrument. Sino po yun? Sino po yung mama? Ay, yung ano? Hindi po. Ito po, ayan o. No, may cartoon character siya. May character. Ito. Sino to? May... Saan nyo nakuha yan, Kuya Lito? Yan ano lang siya, binigay na nga sa akin ng bata kasi bagay daw dito. Siyempre, idol ako ng mga bata, kaya pag tumutugtog ako, sumasabay sila. Tapos sabi ako, Kuya, ito na, sa'yo na ito, lagay mo para may ulo ka. Sabi ko, sige, maganda to. Lagay ko rito siya. Malay nyo nga, baka dumating ang panahon, i-accompany niya si Charisse habang kumakanta sa opera. Magiging prangka po ako sa inyo. Opo. Mas naaliw ako sa imbensyon ninyo kaysa doon sa pagtugtog ninyo. Okay? Dahil yun lang ang talagang kaiba-iba at pinakita nyo ang innovativeness ninyo. Sana po ay mas i-dedicate ninyo ang time ninyo sa yung paggagawa nyo ng mga Mad Max na musical instruments ninyo, na mga, kung nag-create kayo ng bago mula sa tinatawag nating found objects, yung mga bagay na nakukuha ninyo kung saan-saan at gumagawa kayo ng bago. Harinawa, na dyan sa inyong pag-iimbensyon ay lalong ma-appreciate ng tao ang kagaling ninyo sa pagbuo ng mga musical instruments. Yun lang po. Salamat. Thank you very much, Dance Scout, Kuya Lito. Maraming salamat po. At maaari na po kayo mag-relax backstage. Thank you, Kuya Lito. Isang magsasakang taga Leyte ang ating susunod na talentado at ang isa sa mga dahilan ng kanyang pagsali ay upang mabigyang pansin ang ibang mga problema sa kanilang lugar. Ito po ang kanyang kwento. Ang buhay ko po sa Leyte ay isang magsasaka ng nyug at magtatanim ng palay. Mahirap naman at saka yung pera mahirap yung tayo kasi hindi naman makita sa buwan, kundi 3 buwan bago mo ma-harvest ang palay. Minsan sa sobrang taga, nangungutang kami sa palay doon sa binibenta namin ng palay, nag-cash advance muna kami. Tapos pag-harvest sa kanya namin bayaran. Yung mga kapatid ko, yung mga kapitbahay ko, mga kapatid ko gusto nila magkaroon ng kuryente dahil sa amin mahirap yung mga bata mag-aral sa gabi at pag inutusan, pag bumili sa tindahan, madilim ang daanan, maputik. Gusto rin namin mapatag yung lugar dahil mahirap mag-deliver ng palay. Sana sa paraan ko, sa pagsali ko sa talong Pinoy, na mapansin ang talent ko kung sakali pagbigyan man ako. Ang pangarap ko nila tatay at nanay magkaroon ng TV at karoon kami ng kuryente at bigyan kami ng liwanag. Ready to crack us up with his unforgettable routine is Mariano Elmido Jr., a.k.a. Palayok Boy. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, and if you fold it up, cause this is Africa. This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on, feed them, this is your moment, no hesitation. Oh, nice! Palayok Boy, dito tayo. Maraming salamat sa iyong performance. Thank you. Talagang hindi mo ibababa yung palayok sa ulo mo? Okay. What do you say, Talent Scouts? In fair, naaliw ako. Ang hindi ko lang alam kung maaaliw pa ako sa'yo kung makikita pa kita sa susunod na episode.
So bakit? Anong inspirasyon mo at ginawa mo yan? Dahil sa pangarap po magkaroon kami ng kuryente sa bahay namin. At TV, mga wala po kami TV. TV. In fair. Gusto mo ng TV? Oo. Gusto mo ng TV? Opo. O, bibigyan ka ng TV. Promise. Thank you. Hindi ako nagbibiro. Bibigyan ng TV. Hindi yung joke, ha? Oo. May TV ako pinamimigay sa radio station namin. May isa pang sobra doon. Ibibigay ko sa'yo. Bakit? Teka! Hindi naya eh. Kanina tinatanong mo kung bakit. Ngayon namimigay ka ng TV. Mal, gusto mo rin magganyan eh. Oo nga eh. Ramdam ko. Natatanggal ba yung palayok na yan? Pwede ko ba i-try? Ay! Sige nga. Try ko lang. Kung kaya ko. Lalagay ko yan na walang ganito. Baka mabasa. Pag ganun. Mahirap. Dapat may di pero in chair. Basta yung TV ako bahala. Kung ano man yung iba bang mga rason mo, okay na yun. I super love it. Super love it. Mars, alam mo, natuwa naman ako kasi graceful naman si kapatid. Alam mo yung mga ganun ng kamay mo? Tama naman yung form. Ang mga kapatid natin, mga igorot, mga kangkanay, natuwa sila. Sinabi nila hindi na daw sila magre-revolusyon. No? Noong umpisa nandun sila sa labas, nahanap kayo. Pero pinauwi na namin kasi nung nakita niya, graceful naman. Maganda ang mga pitik ng iyong kamay. Kumbaga, meron siyang talent sa pagsayaw. Pero yun yung talagang nakakatuwa kasi. Itong Talentadong Pinoy, iba na eh. Hindi na lang talaga siya basta talent show, hindi na lang basta to showcase ng kung anong kayang gawin ng Pilipino. Siguro ito rin kagaya ng lagi namin sinasabi, showcase din ng kabutihan ng marami pa ring Pilipino na hindi lang sarili ang iniisip. So, ibigay mo ang TV sa kanya at kung anong makukuha mo dito, pampakabit mo ng kuryente para mapanood mo ang Talentadong Pinoy lagi. Thank you. Dahil para to sa'yo. Go! Fight! Alam mo, Nano, ilang buwan akong nagbakasyon mula dito sa Talentadong Pinoy. At sa aking pagbabalik, ano ang bumungad sa aking harapan? Yang bahag mo gawa sa placemat. Yang alampay mo ay table runner. Yang kwintas mo ay everlasting. At may kurtina kang pinaitungan ng 2 palayok. Okay? Ang background mo, Banawe Rice Terraces. Ang music mo ay Africa. At sumayaw ka ng, I think approximation ng isang tribal dance. Pero ngayon lang ako nakakita ng isang igorot na nag-split. At may hawak na 2 baso na may kandila na pandango sa ilaw. Nung pinanood kita, nabatid ko na panahon na naman para magbakasyon ako mula sa Talentadong Pinoy. Thank you very much, Direk Joey. Thank you very much, Talent Scouts. Palayok Boy, naaliw ang ating mga kapatid dito sa Skydome, ating mga Talent Scouts. At ang importante, pasado ka sa kortina at yung pinangakong TV ni Mr. Fu. Matutupad yan. Kaya okay na siguro yun para sa iyong performance. Kaya pwede ka na mag-relax backstage. Abangan na lang natin ang scores na ating mga jury mamaya. Salamat po. Thank you, Palayok Boy. Hindi alam ng ating susunod na talentadong taga Cebu na may auditions para sa ating palabas hanggang inudyokan siya ng kanyang mga magulang na sumali. Ito po ang iba pa niyang mga kwento. Hindi ko po alam na merong audition, actually. Me and my dad were like just going around SM. And then we were walking around and then my dad said, anak, merong audition dun sa food court. My dad is a retired colonel. And my mom is currently working as a guidance counselor. Ako, I am second year college, HRM. It was weird kasi yung dad ko at first, sabi niya sa akin, ayaw niya magpulis ako. Tapos naman, ngayon, gusto niya magpulis ako. Kaya I get confused. Kaya I decided to take a course na
hindi choice nila. Here to warm our hearts with his cool vocal style is Edwin Joseph Castañeda, or simply EJ. Paghihirap ng dibdib, sana'y nadarama mo rin ang paghihirap ko. At sana'y pakinggan ng pakiusap ko sa'yo. Hindi ko na hinahangad ang yaman sa mundo. Pagmamahal mo lang ang tanging hinahanap ko. Maaari bang sana'y patawarin mo ako, pagkat tayong dalawa ay sa isa't isa. Pagmamahal mo lang ang tanging hinahanap ko. Bang sana'y patawarin mo ko. Pagkat tayong dalawa ay sa isa't isa. EJ, pare ko, dito tayo. Pakinggan natin ang sasabihin ng ating talent scouts tungkol sa iyong performance. Guys? EJ, Yes, sir. para sa akin ba yung awiting yan? Chos. Wala lang akong masabi. Wala ng TV. DVD player meron. Chos! Hindi. I-reserve ko na ang comment about your singing dito sa ating mga singers dito. Dahil di naman ako singer. Pero yung tindig, yung stage presence, meron. Pero yung quality ng boses, hindi ko sure. Kaya kailangan sila mag-chorbanan sa'yo. Maganon! EJ, maganda ang iyong stage presence. Talaga nung pag-akyat ng kortina, snobbish. Sabi ko talaga, nakatingin sa baba, tapos may ganon. Kumbaga, may aura kang pinapalabas. At dadama naman namin yon. Gusto namin na may ganon klaseng confidence ang lahat ng umaakyat sa entablado. Pero tinanong ko rin kay Fu, kay Jeff, kung ang spelling ba ng patawarin ay P-A-T-H-A-W-A-R-I. Kasi okay na sa'yo, maaari bang sana'y patawarin mo? Kasi slang nga siya. Oo. So, pagkakanta ka ng Tagalog, kuya, ng Filipino, sa wikang Filipino, anuhin mo ang tamang baybay ng mga salita nang sa gayon ay maintindihan ng ating mga kababayan na hindi nakakaintindi ng Ingles na ang patawarin ay talagang patawarin naman pala talaga ang ibig sabihin. Patawad na daw, patawad. Patawad na. Sorry na nga, sobra ka na eh. Oo, sorry naman daw. At tinatanggap ko ang iyong pag-sorry. Pero dahil ang tatay mo ay Colonel, huwag mo pa sinilat na sinabi ko. Naku, alam mo, galing-galing mo. The best ka, you're the 100. Score mo dito. Sorry, kuya, patawarin mo ko. Game. Ikaw natakot ka pa? Colonel ang tatay, guidance mabait counselor. naman si Colonel, no? Retirado na ba? In that case, mag-aral kang kumanta. Charos. Sobra ka. Alam mo, AJ, tama. Maganda yung stage presence mo. Ang masasabi ko dahil hindi naman masyado ma-figure out ni Mr. Fu. Maganda yung timbre ng boses mo. At na-appreciate ko rin na iniiba mo yung style mo dun sa song na yon. Kaya lang, syempre, ang feeling ko,
ito yung isang pagkakamali ng mga Pilipino. Akala kasi nila, kailangan parating mataas yung kinakanta nila. Kailangan parating ibirit yung kanta. Kailangan yung ibabagay sa range ng voice mo. Kasi nung kumanta ka at dun sa mga mabababa at low notes mo, ang ganda-ganda ng timbre ng boses mo. Kaya lang na medyo tumaas na, nahihirapan ka na. Ibig sabihin, yung kanta, pwede pang ibaba para sa tamang key na pwede mong abutin, di ba? Wag nating pipilitin na kantahin ng isang kanta kasi ina-expect ng tao kaya mong ma-reach yung certain note. Mas maganda pakinggan yung timbre ng boses mo all the way throughout the song matapos mo, kayang-kaya mo pa rin and you sing it with ease and lots of feelings. So, yun lang. Thank you. Thank you very much, Talent Scouts. O AJ, you've heard the comments of our Talent Scouts. They mean it well at constructive ang kanilang mga payo. So I hope you take it and thank you for your performance. Thank you, Kuya. Thank you, EJ. Abot kamay na ba ang 50,000 sa isa sa mga susunod na talentado? Pwes abangan ang kanilang inihandang pagtatanghal dito lang sa inyong paboritong Talentadong Pinoy. Siya na yata ang pinakaswerteng umapa dito sa Entablado dahil pati mapanuring panlasa ni Direk Joey sa kaniya na bangiti. Galing mo, bata ka. Magpapatumba kay Sor, nakita na ba? Up next na yan dito sa Talentadong Pinoy. Talentadong Pinoy ang number 1! Talentadong Pinoy ang number 1! Talentadong Pinoy is brought to you by Bio. Kung walang sakit ng ulo, mas effective sa trabaho. Biogesic. Ingat! Patuloy ang mga sorpresa dito sa inyong paboritong Talentadong Pinoy. Inaral ng ating susunod na talentadong taga Quezon ang kanyang talentong ipapakita sa atin ngayong gabi nang ito'y makita niya sa mga bata sa school bus. Alamin natin kung ano ito. Ang buhay ko po sa Quezon, yung dati po, magtitinda ako ng pandesal habang nag-aaral. Hindi na po makakapagtrabaho yung tatay ko, kaya titinda na lang po ako ng balot, fishball, mga popcorn sa mga sabungan. Dahil po sa pagbabalot at pagtitinda ko po ng tinapay, nakatapos po ako ng pag-aaral. Medyo hindi po sapat yung kinikita ko sa probinsya, kaya naisipan ko po pumunta sa Cavite po. Naghanap po yung kaibigan ko ng kinakailangan daw po ng school bus service na monitor, kaya bali, nagpursige po ako na, sige, ako na lang yung kasi kailangan ko rin na medyo maiba yung trabaho ko. Habang nag-aano po kami ng mga bata, nagkakabanding, kinukulit po ako nila na, kuya, gawa ka naman ng instrument. Kasi parang minsan, pag kailangan namin sa school, papagawain ka namin, kuya. Mula noon, tinuloy-tuloy ko siya at yun na ipapakita ko po ngayong gabi. Hoping to step up for a win with his unique talent, please welcome Herbert Lacorte, a.k.a. Kuya Bird! For all the times I felt cheated, I complained. You know how I love to complain. For all the wrongs I repeated, though I was to blame, I still cursed and rain. I didn't have a prayer, didn't have a clue. And then out of the blue, God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you.
Kuya Bert. Okay, Kuya Bert. Dali na rin natin yung iba mong mga creation. Sige, Kuya Bert, dali natin sa ating talent scouts ang iyong mga creation. Nabubuhay daw, direct. Gawa siya sa tsinelas. Goma ng tsinelas. Merong ahas, may octopus, scorpion, gitara, salagubang, praying mantis, dragon. Parang may talk show kayo ni Direk. Papaliwanag siya sa presinto eh. Sandali lang. Kuya Bert, ano yung pinagkukwentuhan nyo ni Direk Joy? Direk, what were you asking, No, Kuya Bert? tinatanong ko sa kanya kung ano yung creation niya. Ang sinabi niya, gumagamit siya ng mga lumang tsinelas at nire-recycle niya at gumagawa siya ng iba't ibang disenyo. Ipinakita niya, itaas mo yung dragon, yung dalawang dragon. Ito yung ay, nasabit ka tuloy sa dragon mo. Patay kang bata ka. Okay? Tingnan niyo yung dalawang dragon kasi daw hindi naman talaga magagawa yan within a minute and a half. It took an hour and a half. Pero nakaka-super aliw. Tingnan niyo, meron ditong si Mr. Fu, merong may Scorpio, may Ahas. Lahat ito gawa sa mga lumang tsinelas. Di ba ang galing? Ang cute, di ba? O meron pang dragon, cute, di ba? Kasi it's not enough that you recycle eh. Anybody can recycle anything. Pero yung innovation na ginawa mo sa mga lumang goma at saka sa tsinelas, galing mong bata ka. Thank you Hanga po. ako sa'yo. Thank you po. Jeffrey? Jeffrey talaga tawag sa akin. Alam mo, kuya, kung kanina nabigay ako ng TV, mamimigay ako ng tsinelas. Bibigyan kita marami akong tsinelas sa bahay na hindi nagagamit. Ibibigay ko sa'yo isang box galing Japan. Diyos. Hindi, yun nga, sayang kasi hindi talaga natin mapapakita kung paano to ginagawa in 1 minute. Pero at least, umeffort ka na ipakita sa amin na meron pa rin magagawa, kaya mo pa rin magpakita ng design sa loob ng 1 konting minute. minuto. Di ba? So maganda yan, maganda tong sample at talentado ka in a different way. You are the one. Ikaw Thank you na. po. Wow, mega no, I love it. I super love it. Wow, mega no, I love it. And also, with Nakakatuwa. such detail. Kasi, oo, ang daming detail. Tama ka doon, Ray. May scales yung mga dragon. Tapos yung bawat appendage nitong scorpion, talagang kitang-kita mo when you hold it. Mamaya, natin, parang walk with yan lang. Yung papakainin mo yung audience. Correct. Yung niluto. Parang Ito, Direk, ganun. ito Tuesday. Luneta. Scale model ng luneta. Na nasa maliit na tsinelas. Oh. Sabi ng kamikase, nasa ng tsinelas ko, kinuha ni Kuya Bert. Yan ang sagot. At mataba si Dr. Jose Rizal dito. Correct. At alam mo ba na ang rubber ay mas mahal pang i-recycle kesa kung paano siya gawin? Kaya itong ginagawa mo, hindi lang creative, nakakatulong ka pa sa environment. Magandang halimbawa yung pinakita mo sa mga bata. Thank na you ang po. tsinelas, na wala na sanang gamit ay may magandang patutunguhan. Thank you po. Mas nandun ako na nakafocus, bukod sa maganda siyang tignan, ang dami mong naituro ngayong araw na to. So, mabuhay ka, Kuya Bert. Thank you very much, Talent Scouts. Kuya Bert, maraming salamat sa iyong Thank you galing po, na Kuya pinakita Raya. na yung gabi. Relax ka na backstage. Abangan na lang natin ang scores mamaya. Thank you, Kuya Bert. Thank you po, Judge. Thank you po sa lahat ng nanood. Ayon sa ating huling talentadong taga-Cotabato, may sinapit na hindi ka nais-nais ang kanyang inang OFW. Ang masakit sa kanya ay wala daw siyang magawa. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Yung nanay ko, nagtatrabaho po sa ibang bansa. Kaso lang, ang problema doon, minamaltrato siya ng amo niya. Nagkaroon na rin siya ng iba-ibang amo. Hanggang sa ngayon, ang amo niya ay Pinoy. Pero gustong-gusto niya talaga umuwi. Kasi sa buhay namin yun, taghirap talaga. Nagte-text na lang na wala na kaming makain dito, gano'n. Yung napapaiyak na lang ako, gano'n, kasi walang magawa, gano'n. Saving all he's got for his high ambitions, here's Josh Lorenzo, a.k.a. the Falsetto Master. Saving all my love for you. You used to tell me we'd run away together. Love gets it right to be free. You said, be patient, just wait a little longer.
just a few minutes more. Gonna get that feeling when you walk through the door. 'Cause tonight is the night. Oh, I'm feeling alright. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. So I'm saving all my love for you. Josh Lorenzo, a.k.a. the Falsetto Master. Okay, Josh, pakinggan natin sasabihin ng ating talent scouts. Dapat yung kanta siguro gusto mo total falsetto, tas lalaki, dalawa lang naisip ko, Bee Gees at saka Earth, Wind and Fire. Pwede. Philip Bailey, correct. Pwede tayong pumunta sa ganong pyesa para talagang ma-showcase mo at umakma sa presentation yung pyesa. Pero with that aside, oo, maganda yung technique. Bihira sa lalaki talaga yung may magandang falsetto. Ako nga, wala akong magandang falsetto kasi hindi na kailangan pinapractice. And with you, nakakita ka ng opportunity, gusto mong i-develop at nagagawa mo naman. So, may base na tayo, kailangan lang i-improve. Gwapo kang bata. Ay, ikaw talaga. Wag, kikidlatan tayo. Wag ganun. Kung afraid ka, afraid din ako. Oo. Oh, tsaka may asawa na ako. Oh, I love you, Kuya. Ben, uwi na ako mamaya. Last na to, ha? Okay. Nagsabi talaga, gusto niya mabago ang buhay ng pamilya nila. Eto na ang daan. Nakikita kong maliwanag na maliwanag. Magpursige ka lang, huwag kang hihinto, at saka huwag kang magpapatalo. Magkakaroon ka ng career. Salamat Yun, po. go Josh. Bihirang-bihira ang falsetto na actually when you go from your low notes all the way to your high notes na malinis. Mahirap kasi talaga yon. Usually either ibubuo mo or usually pag hindi na kaya ng lalaki itaas yung notes, tinatry nila mag-falsetto pero hindi ganun kalinis. Yung falsetto mo, which is pretty much, you sang it clearly all the way eh. Masasabi ko lang, dun sa mga hindi mataas na notes, hindi mo siya masyadong na-reach. Hindi siya masyadong tama dun sa note. Pero yung high notes mo, natatama mo naman siya. Siguro kasi mas conscious ka ma-reach yung high notes mo kesa dun sa mga mid-tones mo, yung mid-notes mo. So siguro yun lang, you just have to be careful with that. I think you could sing very well also. Thank you po. Dalawang dahilan kung bakit nagpo-falsetto. One is that estilo nila katulad ng Bee Gees. And second, which is what you did right now, is you're impersonating a female voice. Hindi ba? You sang a Whitney Houston song na, using a falsetto to be able to impersonate a female voice. Unfortunately, if you ask me, it wasn't all that good. Maling choice of song and maling approach to create talent. Iho, you look so good on stage and that's not bull. Okay, you look so good on stage and it is such a waste if you're going to just sing a very, very mediocre falsetto. Okay, thank you. Thank you po. Thank you very much, talent scouts. Josh, maraming salamat sa performance mo. Relax ka na backstage, pare. Thank you po. Thank you. Habang kino-compute pa ang scores ng ating talent scouts at jury, balikan natin muli ang mga talentadong pumasa sa kortina ngayong gabi.
contest. Second time defending champ na si Sor. Hindi kaya naaalarma? Up next na yan dito sa Talentadong Pinoy. Sig, ingat! Tuloy lang ang kasiyahan dito sa Saturday edition ng Talentadong Pinoy. Lahat po ng 7 talentadong nag-perform ngayong gabi ay tatanggap ng 5,000 piso. Yan ay manalo man o matalo. At ang maganda dyan, dahil lahat kayo ay lusot sa ating kortina ngayong gabi, ibig sabihin may chance pa kayong manalo ng 50,000 pesos. Pero yan ay mapapasay nyo lamang kapag napataob nyo ang ating 2-time defending champion na si Sor. Good luck, talentados! Ang pangalang aking babanggitin ay napagdesisyonan ng ating talent scouts at ng jury na haharap sa ating defending champion na si Sor. Ang ibig sabihin yan, may karagdagan premyo. Meron kayong automatic na 10,000 pesos and of course a chance to win 50. Now here we go! Ang nakakuha ng pinakamataas na score mula sa ating talent scouts at jury na haharap sa ating champion ay walang iba kundi congratulations, Kuya Bert! Kuya Bert, ikaw ang napili, rin ang humarap sa ating defending champion. Congratulations! Simple lang ang buhay ng ating defending champion sa kanyang hometown sa Iligan. Ano naman ang kanyang ginagawa kapag hindi siya lumalaban sa mga singing competition? Alamin natin ang kanyang storya. Thank you very much, Bert. Pinanganak po ako sa Iligan City po. Lumaki ako na buo yung pamilya. So, loving yung family ko, tapos supportive. You think you own whatever land you land on. Nung maliit ako, parang 3 or 4 years old, doon ako nag-start na kumanta. Yung kinakanta ko yung Pocahontas, the theme song, yung Colors of the Wind. Has a life, has a spirit, has a name. Hanggang sa nagtagal, pagka grade 2 ko, doon ko na ipalabas talaga yung pagkanta ko. In a way na sumali ako ng isang contest doon sa school pa rin. Pagdating ko po ng college, kumakanta pa rin po ako. Minsan hina-hire ako as wedding singer ng friends ng mama ko. Tumutulong po ako sa mama ko sa business niya. Tapos may maliit din kami internet cafe. So yung pag walang nagbabantay doon sa kabilang tindahan, so doon kami pumunta. Sa lahat ng na-expose ako, ng pinag-aralan ko, na-learn ko, yung talagang gusto ko talaga is yung talagang mag-perform talaga. Aiming high for another victorious night, please give it up for a 2-time defending champion, Sor! Should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of
ating champion, Sor. Hello, Sor. Opo. Kamusta ang iyong kaba ngayong gabi? Okay lang po. Okay lang. Well, Talent Scouts, what do you say? Kinakabahan ka ba dyan sa pulang sofa na inupuan mo? In fair, para kami speaker sa lalamunan, sa diaphragm, ewan ko saan nanggagaling ang boses mo, pero napakaganda. Although parang feeling ko nga, medyo parang kinakabahan ka. Kinakabahan ka ba ngayon? Anong meron? Parang pagbaba mo, kinakabahan ka ba sa heels mo? Opo. Oo, yun nga. Sa susunod, I'm sure, mapapractice mo na yung paglakad, yung pagbaba, o whatsoever. Sa susunod, mag-chinelas ka na lang bilang yung isang kalaban mo na may gumagawa ng mga chinelas. Mag-chinelas ka next time, Diyos. Pero maganda ang stage presence mo at talagang feel na feel mo yung iyong awitin. Siyempre, sa mga susunod na mga panahon pa, mas gagaling ka pa, di ba? Mawawala na yung kaba. Pero yung boses, nandyan na. At para sa akin, isa kang bonggang-bonggang, talentadong Pinoy. Ikaw na! You blossomed, Sor, from the first time I saw you hanggang sa moment na to. At nakakatuwa at sana magtuloy-tuloy ka sa iyong progression. I love your voice when it's soft. I love it when it's powerful. Kumbaga, alam mo nang gamitin yung boses mo. The technique is there. I just hope na mag-improve and try to find more material na yung hindi naman contest piece, yung tatatak sa'yo na hindi pa namin nadidinig at hindi namin nine-expect. Pero you're really excellent and that's all I can say. Congratulations. Definitely, Sor, meron kang control sa yung diaphragm. Kasi yun na nga, when it comes to yung mga soft notes mo, tapos hanggang sa pag-deliver mo ng mga high notes, na powerful notes mo, nako-control mo talaga siya, which makes it so nice to listen to you. Kaya lang, I think, and I said this earlier, lalong-lalo na pag sumasali ka sa isang contest, when you do a song, you make it your own. Ang pinakamagaling dyan sa set ko na example, si Miss Regine Velasquez. Lalong-lalo na pag gumagawa siya ng mga remakes. Kinakanta niya yung kanta, pero meron siyang ginagawa dun sa particular song na pag kinanta na niya at pinlaka na niya, na-record na niya, masasabi mong, uy, narinig mo yung version ni Regine nung kantang yon. Yun na lang siguro ang dapat mong pag-aralan. Kasi when it comes to singing, I don't think you have any problems with your notes and your feelings. So, para mas may tatak pa, tatak Sor, ayan. So, yun na lang ang pag-aaralan mo. Congratulations. Ang laki ng improvement mo from the first time I saw you on stage. Ang nakukulangan pa rin ako yung shading baga ng pagkanta mo. Shading in the sense that, oo, vocal calisthenics yan, vocal gymnastics. Tuwing pupunta si Sor on stage, talagang pasasabugin niya ang baga niya at lalamunan niya, hitting the high notes. But that's not all of singing. Tama sabi ni Pops, sa twice kitang narinig, I have heard good singing, but I have not heard Sor. I heard Regine, I heard Whitney singing well, but I still have to hear Sor. If you want to reach the Hall of Fame, we've got to stop hearing other people. We have to hear Sor. Okay, thank you. Thank you very much, Talent Scouts. Sor, maraming salamat sa iyong performance at muli bilang kampiyon, please step to my right. Tawagin natin on stage ang iyong challenger, si Kuya Bert. Kuya Bert, dito sa aking kaliwa. Saan kaya patungo ang ating laban for tonight? Ito ba ay gabi pa rin ang ating defending champion na si Sor? O nag-iba na ba ang ihip ng hangin ng swerte patungo sa ating challenger na si Kuya Bert? Ang final decision ng Talent Scouts at Jury ay susunod na sa pagbabalik ng pinakamalaking show on television. Kung taong bayan ang pagbibigyan, sino ang kanilang papaboran? Palakpakan tapos ang boxing. Pero ang totoong desisyon dyan, abangan nyo na lang. Up next na yan, dito sa Talentadong Pinoy. Talentadong Pinoy is brought to you by Biogesic. Ang taong walang sakit ng ulo, mas effective sa trabaho. Biogesic, Ingat, and Creme Top.
and Smart. Let's make life extraordinary. Sino ang reaction shot of the day winner ngayong gabi? Ang iyong reaksyon talagang malupit, kaya 10,000 iyong makakamit. 936-2551 iyong tatawagan. Si Daki Dakanay, hanapin mo lamang. Nagbabalik ang pinakamalaking talent show on television, ang Talentadong Pinoy. Sa mga gusto pong makasama bilang jury dito sa ating show, you can email to us your resume at talentadojury@tv5.com.ph. Again, that is talentadojury@tv5.com.ph. Kuya Bert, handa ka na ba? Sor, ready? Let's do this. Jury, may I have the final results, please? Our jury for tonight is composed of a human resources assistant, a high school teacher, a payroll staff member, a business development assistant, a renal nurse, an accounting instructor, an internal auditor, and the chairperson of our jury tonight is a licensing supervisor from Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers Incorporated, Mr. Jim C. Lejano II. Magandang gabi, Chairman. Good evening, Ryan. Meron na po bang desisyon ng ating jury? Meron na, hawak ko na ang desisyon ng jury. May I have it, please? Thank you, Chairman. Once again, 1/3 of the final scores ay galing sa ating talent scouts. And 2/3 ang mas mabigat ay nagmumula sa ating jury. Skydome, sino sa inyo ang kampe? Kay Kuya Bert! Sino ang boto kay Sor? Okay. 50,000 ang mapupunta sa pangalang aking tatawagin. At bilang kampiyon, siya ay babalik. Congratulations! Congratulations, Sor! Kuya Bert, maraming salamat sa pinakita mong talento ngayong gabi. At sana marami makapansin ng iyong mga gawa. Here's 10,000 pesos. Thank you, Kuya Bert. Sor, this is your 3rd time as champion. Here's another 50,000 pesos. At malapit ka lang mga lahati sa iyong lakbay patungong Hall of Fame. Kaya pag-igihan mo pa, maraming salamat sa performance mo. Congratulations, Sor. Mga kapatid, kita-kita tayo ulit bukas para sa paghamon ng 7 bagong talentado kay Sor. Ako si Ryan Agoncillo at ito ang pinakamalaking talent show on Philippine television.